Version ng 2 Timothy chapter 1 verse 5 at saka 2 Timothy chapter 3 verse 14 verse 17 verse 17. Ang sabi nga ho, behind every great man is his mother. Behind every great man is his mother. Kadalasan kasi, behind every great man is a woman. Kundi ngayon, mother. Alam niyo mga kapatid, mothers do influence their sons and daughters. Ako po ay naiinggit sa inyo. Sino po ba rito may mga nanay pa na buhay? Naiinggit po kasi. Alam po ninyo, 3 months old pa lang ako ay namatay ni nanay ko. Kaya hindi ko na-feel, hindi ko na-experience na mayakap ako ng nanay ko, mahagkan ako ng nanay ko, makurot ako ng nanay ko, mapano ako ng nanay ko, mapangaralan ako ng nanay ko. Hindi ko na-feel yan. Hindi ko naranasan yan. Kaya hindi ko na-miss yung aking nanay. Kaya ako naiingit sa inyo. At walang naiiwang influence sa akin yung nanay ko sa akin. Sa inyo, kahit pa paano ay merong influensya sa inyo. Nanay nyo, marahil ay natulong kayo nagluto ng nilagang tubig. Nilagang itlog. Naturuan kayo ng mabuting asal, ganyan. Kasi kahit pa paano ay may naiwan na influensya sa inyo ang inyong mga nanay. Amen. 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 At ang nanay, one of the life's great blessing is to have a godly mother. Ito yung life's greatest blessing. Magkaroon ka ng godly mother. And thus, one of the greatest gifts you can give to your children is to be a godly mother. Ito yung pinakamainam na pinakamagandang maiiwan mo sa iyong mga anak na ikaw ay isang godly mother. Kaya ang tanong ko sa inyo, are you a godly mother? Are you a godly mother? Tingnan natin yan. Lungkot naman ako sa Amen. Alam niyo mga kapatid, noong 1950, only 12% of women with preschool children work outside of their home. By 1985, over 50% of mothers with children 5 and under were working. And in 1976, 31% of mothers were back on the job before their child's first birthday. And by 1987, that figure has jumped to over 50%. Alam niyo mga kapatid, ang mga kababaihan sa panahon na ito, lalo tigit yung mga single mothers, were encouraged to find fulfillment in a career, not on raising children. Not on raising children. At malungkot, kahit nandito sa daigdig ng ating Kristyanismo, ay na-adapt din yung cultural trend na ito na nangyayari sa bagay
dahil sa mga economic hardships na nararanasan, lalo tigit sa mga single mothers, ay napipilitan na magtrabaho ang nanay para maibsan ang pangangailangan o maibsan yung kahirapan. Kaya minsan o kadalasan nangyayari, may mga nanay na iiwanan yung kanilang pamilya sa Pilipinas at pupunta dito sa Hong Kong o sa ibang lugar para ma-improve yung kanilang economic status and sacrificing the welfare of their children. Malungkot na nangyayari, ganun nangyayari sa ating mundo ngayon. Kaya kung minsan nangyayari, lumalaki ang bata na hindi niya kapiling ang kanyang nanay. Hindi naman kayo sinasabihan na umuwi na kayo. Pero mabuti na lang at meron tayong social media na at least kahit pa paano ay meron kayong communication ng inyong mga anak almost every day, di ba? At ito naman ay nagagamit na tools para tayo ay magkaroon ng influence sa ating mga mahal sa buhay. Pero sa araw na ito, today, we will elevate the role of godly mothers by looking at the influence of godly mother and grandmother to a well-known young man named Timothy. In 2 Timothy chapter 1 verse 5, we learn that his faith came to him through his grandmother Lois or Loida, and from his mother Eunice. Although nangyayari na ibig sabihin sa kabataan pa lang ni Timothy ay na-train na siya ng kanyang lola at ng kanyang nanay in God's Word. Napalaki siya na kilala niya ang kanyang Diyos. Kilala niya kung sino ang kanyang paglilingkuran. Kaya nga ba, through faith in God and by honoring His Word, godly mothers have great influence as they train their children, Thus, godly mothers is number one. Godly mothers are women of sincere faith. If you are a godly mother, na sinasabi mo, meron kang sincere faith. O meron kang tunay na pananampalataya. Hindi fake, tunay na pananampalataya. Ito si Timothy ay anakan siya ni Eunice. At ito si Eunice, siya ay she was a Jewish believer. Ito ay mababasa natin sa Acts chapter 16 verse 1. At sabi, he came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was Jewish and a believer, but whose father was a Greek. Makikita natin dito sa text na ito na si Eunice, na nanay ni Timothy, ay siya ay isang believer, isang mananampalataya. Kaya lang hindi natin malaman kung paano at saan niya o kung sino ang nag-evangelize sa kanya upang tanggapin niya si Jesus as her Lord and Savior.
Ngayon, dito sa ating binasang dito sa text na ito, makikita natin dito na si Eunice ay isang mananampalataya na nakatira doon sa Derbe, doon sa Listra. Doon sila nakatira. Marahil itong si Eunice na anak ni Loida o ni Lois ay marahil na evangelize sila ni Pedro nung araw ng Pentecost. Hindi natin alam, hindi natin sigurado. We can only speculate. At itong tatay ni Timothy apparently was a Greek unbeliever. At hindi natin alam kung ano nangyari, kung bakit na si Eunice na isang believer ay nakapag-asawa ng unbeliever. Hindi natin alam. Marahil nung kabataan ni Eunice ay nagrebelde siya sa kanyang mga magulang at nakapag-asawa siya ng hindi mananampalataya. We don't know. We can only speculate. We don't know. Pero marahil gano'n na nangyari. We can only speculate. Pero sinasabi talaga it clearly states in the Bible that the Bible forbids believer from marrying unbeliever. Sinasabi talaga doon sa 2 Corinthians chapter 6 na do not be equally yoked with unbelievers. Huwag ka makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin, hindi naman ini-encourage dito na ikaw na mananampalataya ay mag-asawa ka na hindi mananampalataya. Pero kung ikaw man ay isang mananampalataya at ang asawa mo ay hindi mananampalataya, ay dapat ma-encourage mo yung asawa na maging isa siyang believer. Katulad yan ang napag-aralan natin last week na through your attractive behavior ay ma-attract yung asawa to accept Jesus as his Lord and Savior. Di ba? Di ba ang sarap nun na ang asawa mo kasama mo rin sa langit? Amen. Di ba? Di ba ina-aspire na ang iyong asawa ay makasama mo rin sa buhay na walang hanggan? O galit ka sa asawa mo na bahala ka na sa buhay mo, mapunta ka na sa impyerno? Ben, kaya nga ikaw ay isang Kristiyano, kaya nga ikaw ay hinirang ng Diyos, tinawag ka ng Diyos para nanon ikaw ay ibahagi mo ang salita ng Diyos. At pangunahin, ibabahagi mo ang salita ng Diyos doon sa iyong mahal sa buhay. Pangunahin ng iyong asawa at ang iyong mga anak. Mahirap naman yun na ikaw lang pupunta sa langit. Ang iyong asawa ay may mapupunta sa impyerno, ang iyong mga anak ay mapupunta sa impyerno din. Hindi ba ang hirap noon? Ikaw lang nasa langit. Very selfish ka pagka ganon. Hindi mo binahagi ang salita ng kaligtasan sa iyong mga mahal sa buhay. Eh hindi mo nga mahal sa buhay yan pagka ganon. Hindi ba? Hindi nga. Kaya ang mananampalataya, ay dapat na nagsishare siya ng kanyang pananampalataya. At hindi lamang nagsishare siya ng salita ng Panginoon, kundi pati nakikita sa kanyang buhay yung kanyang sinishare. Ibig sabihin, ipinamumuhay niya kung ano man yung kanyang sinasabi. Mahirap yung nagsasalita ka ng hindi mo ipinamumuhay. Sasabihin mong, huwag kang magsisinungaling, pero ikaw sinungaling. Huwag kang mandaraya, pero ikaw yung mandaraya. Mahirap yun.
Kung ano yung nasa puso mo, na tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, namumuhay ka na sa katotohanan at hindi ka na namumuhay sa kasinungalingan. Kaya nga ba, ini-encourage ng salita ng Panginoon na ang buong pamilya ay makasama sa buhay na walang hanggan. Amen. 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 One of the prime qualities of such a woman need is a sincere faith. Kinakailangan magkaroon siya ng sincere faith, katulad ni Eunice at katulad nung lola ni Timothy na si Loida o si Lois. And sincere faith means that you have sincerely believed in Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung meron kang sincere faith, at yun ay isi-share mo sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong asawa, at sa iyong mga anak, kinakailangan ito ay tunay, at ito ay magsisimula na ikaw ay tumanggap kay Jesus as your Lord and Savior. That you have sincerely believed in Jesus Christ as your Savior and Lord. That you walk in reality with Christ each day, spending time in His Word and in prayer. Alam nyo, mahirap para sa atin, o madalas nahihirapan tayo magbasa ng salita ng Panginoon. Amen. Mahirap. Maraming mga Kristiyano ang nahihirapang magbasa ng salita ng Panginoon. Kung kaya nangyayari ay nagkakaroon tayo ng verse of the day na kahit yun man lamang ay mabasa ninyo sa araw-araw. Binabasa ba nyo? Amen. Mabuti naman. Kasi mahirap yung ikaw ay magpapadala ka pagkatapos yung pinapadalan mo, hindi naman pala binabasa. Titingnan, galing kay pastor. Okay. Ibig sabihin nun, ang bawat mananampalataya ay mamumuhay sa salita ng Panginoon sapagkat yun ang pagkain nating espiritual. You have to try to read it. Kung meron kang pagkakataon, you meditate on it. At kung meron kang pagkakataon, you try to memorize it. Kasi you have to walk in reality with Christ each day. At upang makita sa iyo na ikaw ay isang godly mother, we have to walk in reality with Christ each day, spending time in His Word and in prayer. That you confront yourself with the Scripture and judge your sin on thought level. Ibig sabihin nun, ginajudge mo ang sarili, nililini mo o minimeditate mo ang sarili, nakasala ba ako ngayong araw na ito? Ano man nagawa kong mga pagkakamali ngayong araw na ito? And then we have to confess it to God. And that when you do sin against a family member, you ask their forgiveness and seek to work in your weak areas. Pagka nagkaroon kayo ng hidwaan ng iyong mahal sa buhay, nagpapatawaran ba kayo? O kinikimkim na lang ninyo ang inyong sama ng loob? Bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na sa buhay mo. Yan ang gusto mo. Yan ang mangyari. Kadalasan nangyayari sa atin pagka nagkaroon tayo ng argumento sa ating mga mahal sa buhay, pinipilit natin na tayo ay tama.
Sa lahat naman ng na argumento ng mag-asawa parehong tama yan Walang mali. No. Walang patalo. Walang mali, walang nagkakamali. Pareho silang tama. Pareho silang may tama. Pareho silang tama na. At sincere faith means that you develop godly character qualities and attitude of submission, thankfulness, and joy in the Lord. Merong mag-asawa. Papunta sila sa church. Habang sila papunta sa church, argumento na argumento. Argumento na argumento. Talo ng talo rito, away dito, away dito. Kasunod yung anak nila, nakikinig lang. At didinig ko anak ng kanila argumento. Malapit na sila sa church. Nung nandun na sila sa may pintuan ng church, tumahimik na silang dalawa. At mga santo na sila. Mahirap naman yung pagpatuloy niyo away niyo kung nandun ako sa loob ng church. Ano? Yun ang nakikita ng anak ninyo na kayo yung mga hypocrite. Yun ang nakikita ng bata na yung iba ang ugali ng nanay at tatay ko na pagka nandun sa church at iba ang ugali ng nanay at tatay ko pagka nandun sa bahay. Kaya nangyayari, hindi na i-develop yung godly character qualities. Meron namang isang pastor, inimbitahan nung isang miyembro, Pastor, punta kayo sa bahay, merong okasyon. O sige, pupunta ako doon. Ngayon, nung nandun yung pastor, saka yung asawa ng pastor, napansin nung asawa ng pastor doon sa may kalendaryo, nakasulat doon ng date. Sa date nung pupunta yung pastor. Nakalagay doon sa note, clean all Bibles. Hindi nangyayari na nagbabasa ng salita ng Panginoon at yung mga Biblia ay inaalikabok mundo sa bahay nila. Ano silbi ng Biblia kung gano'n? Ano silbi ng Biblia kung gano'n? At meron pa isang pangyayari na hindi na didevelop ang godly character. May isang pastor nagpunta sa bahay ng kanyang miyembro. Sabi ng pastor, ay, mabuti naman at kayo ay napakaganda ang pamilya rito. Nakakasundo-sundo kayo. Sabi ng katulong, pagka wala lang kayo, pagka nandito lang kayo. Pagka nandito lang kayo. Iminarites pa nung ano ang ugali ninyo pagka nandito kayo sa church? At ano ang ugali ninyo pagka nandito na kayo sa bahay ninyo? Same. Ano? Same. Same ba? Same? Sana nga, same. Baka others. Hindi others, iba-iba. And your children will realize that kung kayo will realize that while our mother isn't perfect, she does walk with God. Kung same ang ugali ninyo sa church o sa bahay, makikita na anak nyo, kahit na yung nanay ko hindi perfecto, pero lumalakad siya nakasama ang Diyos. Mapapatunayan ng inyong anak na kayo ay godly mother. Ang mapapatunay niya na inyong anak
Hindi kayo. Hindi tayo. Kaya nga ba, not only are godly mothers women of sincere faith, but also they seek to hand off that faith to their children. Hypocritical faith can't be handed off. Yung faith na pananampalataya, sinasabi ko kanina na kung ano yung ugali mo sa church, sa iba ugali mo pagkarada mo sa bahay, hypocritical yan. Hypocritical. Mapagpaimbabaw lamang yan. At hindi kailanman mapapaniwalaan o paniniwalaan ng bata yung iyong ipangangaral sa kanya. Sasabihin niya, hypocrite. Sasabihin niya, if you're bogus, hindi tunay, your children won't want anything to do with your version of Christianity. Ano kang klaseng Kristiyano kung gano'n? Hindi ganyan ang Kristiyano. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, Christianity is good, but Christians are bad. Maganda ang Kristyanismo. Pero ang mga Kristiyano, hindi maganda. Bali. Hindi na-develop yung godly character. But genuine faith is contagious. Nakakahawa yung genuine faith na yan. Timothy's faith could be traced back through his mother to his grandmother. Ibig sabihin nun, mula pa sa pagkabata, si Timothy nakikita na niya yung kanyang nanay, nakikita na niya yung kanyang lola, ay talagang they walk genuinely with the Lord. At he could see the Lord in them, and it attracted him to the Lord. Nakikita niya ang Diyos sa kanilang buhay. Yun ang godly mother. And how do you hand off your faith to your kids or to your children? One of the main ways is by training them in God's Word at an early stage of their lives. Nagawa ba natin yan? Nagawa ba natin yan? Nung early stage pa lang ng mga bata ay hinahasa na natin sila sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo, natutuwa kami sa aming anak na si Ezra. Dahil sa school nila, meron silang memory verse. Meron silang memory verse. Eh sana, itong kanyang memorize na verse na ito, ay matanim sa kanyang puso at taglayin niya sa kanyang paglaki. Sapagkat yung salita ng Panginoon ay very powerful yan. Very powerful yan. Sa simula pa lang ay at an early stage of child's development ay nandun na kagad yung salita ng Panginoon ay kaagapay niya sa kanyang paglaki. Nagagawa ba natin yan? Amen. O iba nagagawa natin? O iba na-share natin sa ating mga anak? Na-share ba natin si Jesus sa ating mga anak? Amen. And godly mothers honor God's word and train their children in it. Godly mothers, hindi lamang merong sincere faith, kundi godly mothers honor God's word and train their children in it. Ang sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 14, ang sabi, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know, kilala mo
those from whom you have learned it. Kilala mo kung kanino mo ito natutunan. Dahil ito ay natutunan nung bata pa lamang si Timoteo, ay natutunan na niya itong salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang nanay na si Eunice at sa kanyang grandmother na si Loida. Kilala niya kung sino ang nagturo sa kanya. At sinasabi ro na, and how from infancy you have known the Holy Scripture. Mula pa nung ikaw ay bata pa, ay nalaman mo na ang salita ng Panginoon. Nalaman mo na kagad ang salita ng Panginoon, the Holy Scriptures. Bata pa lamang si Timothy ay tinitrain na kagad siya ng kanyang godly mother and godly grandmother. Yan ang pagiging godly. At hindi lamang yun, He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruit of all He created. He chose to give us birth. Yung salvation dito, tinutukoy dito ni James dito ay yung the power of salvation, the power of God's word through salvation. He chose to give us birth through the word of truth. Tayo ay pinanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ng salita ng katotohanan na nagmumula ng Panginoon, that we might be the kind of first fruit of all He created. Kaya nga ba, godly mothers, at sinasabi rin ng ating Panginoon Jesucristo doon sa kanyang prayer sa John chapter 17 verse 7, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Ang salita ng Panginoon ay katotohanan, at ibukod mo sila sa pamamagitan ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Thus, the best thing you can do for your children is to instill in them from an early age the importance of reading, studying, memorizing, and obeying God's Word. Oo nga, napag-aral mo ang iyong anak, napagtapos mo sa kolehiyo ang iyong anak, nagkaroon siya ng mabuting buhay, nagkaroon siya ng magandang trabaho, pero hindi mo naman na-impart o na-instill sa kanya yung salita ng Panginoon. Ano ang silbi nung karunungan na kanyang natamo sa college, sa mga universities, kung ang salita ng Panginoon ay hindi mo na-impart sa kanya? Ano mangyayari sa kanya pagkatapos ng kanyang buhay dito sa mundo na ito? Naibigay mo ba sa kanya yung word of salvation sa kanyang buhay, para sa kanyang buhay? Oo, at nabigyan mo siya ng magandang status sa kanyang kabuhayan. Nabigyan mo siya ng signature dress, signature clothes, signature shoes, lahat ng mga signature. Lahat ng signature nabigay mo na sa kanya. Pati noon niya may signature na rin, ano-ano. Pero hindi mo na ibigay yung signature ni Jesus sa kanyang buhay. Wala kang makikita sa kanya na siya ay isang anak ng Kristiyano. Anak ka ba nino? Anak po ako ni Pastor gano'n. Pagka namatay ka, saan pupunta? Hindi ko po alam. Bakit hindi mo alam? Hindi po sinasabi ng tatay ko.
Hindi mo sinasabi ng nanay ko. Ba't nasa yung nanay mo? Nandun po sa church. Anong ginagawa doon? Isang leader po. Ano nangyari? Kanta-kanta po siya ron. Na-impart na sa iyo yung salita ng Panginoon, yung kahalagahan ng reading, studying, and memorizing, and obeying God's Word. Hindi po. Ano mangyayari sa iyo? Doktor naman po ako. Doktor ka. Pero kahit na doktor ka pa rin, mamamatay ka pa rin. Pagdating mo ng iyong kamatayan, pupunta ka rin sa, kung wala si Kristo sa iyong buhay, impyerno ka. Kaya nga ba, mga kapatid, how do you do it? How do you do it? Unang-una, a mother must grow in her own love for God's Word. Unang-una, ang sabi ni Pedro, ang sabi na salita ng Panginoon doon sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Lumago ka sa pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang una mong gawin. Ikaw ay lumago ka sa iyong pananampalataya, lumago ka sa iyong pag-ibig sa salita ng Panginoon, lumago ka sa pagiging isang mananampalataya. Sapagkat pagka hindi ka malago, hindi ka makakapag-share ng salita ng Panginoon. Ang sabi nga, how you cannot impart what you do not possess. You cannot impart what you do not possess. Kung hindi ka malago, paano mo ma-share sa yung salita ng Panginoon doon sa iyong mga anak mo, hindi ka malago. Kung ikaw mismo ay hindi malago. Kaya nga tayo narito every Sunday para tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Para tayo lumago, para sa ating personal na buhay, para lang noon itong ating pinapapag-aralan dito, inasishare din natin sa ating mga mahal sa buhay. Hindi natin ikikip ito. Ito ay pinagkatiwala sa atin upang ito ay i-share natin sa ating mga mahal sa buhay. At if your children seldom see you seeking God through His Word, they won't catch it for themselves. They won't catch it for themselves. Kung hindi ka nakikita nagsasaliksik na salita ng Panginoon, hindi rin sila magsasaliksik na salita ng Panginoon. If they don't see you changing through your growing understanding of and obedience to the Word, they won't be motivated to be in the Word. Kung hindi nakikita ang iyong pagbabago, dapat sana, ang sabi nga, madalas ko sinasabi, kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Lahat ay lumipas na, ikaw ay bago. Pero kung hindi nakikita ang iyong pagbabago, anong silbi? Anong testimony mo? Wala. Kung dati ka pa rin, wala. Sasabihin mo, ako ay nagbago na. Ano pinagbago mo? Dati hindi naman ako, dati naninigarilyo ako, ngayon hindi na ako naninigarilyo. Nananaba ako na lang ako ngayon. Lalong lumala. Dati hindi na ako nagka-chichismis. Binago mo na, marites na. And if your
browsing your cell phone every now and then, but the Bible is seldom read as a family, what will the children assume the most important? Cellphone ang most important than the Bible. Di ba? Eh, yun ang pinapahalagahan mo eh. Pagka-uwi ka sa Pilipinas, pagka-uwi ka sa Pilipinas, ano hawak mo? Cellphone. Pag-isip mo sa umaga, cellphone kagad. Ano nakikita ng anak mo mahalaga sa'yo? Cellphone. Hindi ba? Dahil yun ang inaatupag mo, wala nang iba. O kaya pag-uwi ka sa Pilipinas, ano ang ginagawa mo? Sinasama mo ba sa church ang iyong mga anak? Sinasama mo ba ang iyong anak sa church? O sa good time na lang? Ay, huwag na tayo muna mag-church ngayon. Doon na tayo muna sa mag-picnic muna tayo. Tsaka na lang muna yan. Pagbalik ko na lang sa Hong Kong, saka ako mag-church. Pero habang nandito sa Pilipinas, good time. Maganda yung bonding natin pag ganyan. Alam nyo, maganda ang bonding ninyo kung kayo nasa church. At lalong mas maganda magiging bonding ninyo kung sama-sama kayong pupunta sa eternity with God's presence. Mahirap yung magkahiwa-hiwala yung pamilya. Mahirap yung may iwan mo yung anak na hindi mananampalataya. Dahil sa masama mong patotoo, hindi magandang patotoo, naiiwanan mo ang iyong anak. Mapapahamak ang maraming bata dahil sa kagagawan ng mga magulang. And your children should be able to see evidence of your love for God's Word. Dapat makita ng mga bata itong meron kang pagmamahal sa salita ng Panginoon. If you are a godly mother. And a godly mother will use God's Word to lead her children to saving faith in Christ. Ito na ang pag-aakay mo sa iyong mga anak para sa saving faith upang matanggap nila si Christ as their Lord and Savior. Ang sabi nga sa verse 15, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Ang sabi nga, children need to know more than Jesus wants to be your friends. So you need to invite Him into your heart. Hindi lang sabihin mo si Jesus ay isang kaibigan lamang, kundi ito ay inviting mo rin na sa iyong puso. They need to know what God's Word reveals about the condition of their hearts. That they are rebellious and disobedient toward God. Para maipakilala mo na ang salita ng Panginoon ay nagpapahayag ng kondisyon ng ating puso na tayo ay mga rebelde at tayo ay mga masuwayin sa Diyos. At they need to know not only that God is loving, kadalasan kasi sinasabi, ang Diyos ay mapagmahal. Tama yan, pero hindi lamang yun, but also that He is holy and just, and that He will bring terrible if everlasting punishment on those who do not turn from their sins and trust in Christ. They need to know what Christ did on the cross, dying as our substitute. Dapat nilang malaman kung ano ang ginawa ni Jesus no sa cross.
na imbis na tayo ang maparusahan, siya na mismo ang umako ng kaparusahan para sa atin. And they need to understand that God forgive our sin because of His kindness apart from our good works. And they need to know what saving faith is as opposed to empty profession that does not result in salvation. And they need to know that Jesus died for their sins and rose again on the third day for their justification. They need to know all of those. Dapat nilang malaman yon upang sila ay makasama mo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat pagka hindi nila nalaman yan, ay wala. May iiwan sila sa pansitan. May iiwan sila dito sa lupa na walang pag-asa. Na walang pag-asa. Pagka hindi nila nalaman yan, pagka hindi nila naintindihan yan, pagka hindi nila tinanggap sa kanilang puso na si Jesus ay namatay para sa kanilang kasalanan at muling nabuhay ng ikatlong araw upang mapatawad ang kasalanan nila ng Diyos. Sapagkat pagka hindi nila nalaman yan at hindi nila pinaniwalaan yan, mapapahamak ang ating mga mahal sa buhay. Sapagkat ikaw, nalaman mo na, dapat din nilang malaman. Amen? And so, a crucial task for godly mothers is to pray for and use the scriptures to lead each of her children to faith in Christ. Ito ang role ng godly mothers. Panalangin ng ating mga anak. Panalangin ng ating mga anak upang sila ay makilala nila ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay. And godly mothers will train her children in how to live by God's Word. And God's Word is mighty to save, but also is sufficient for all of life and godliness. 2 Peter, His divine power has given us everything we need for life and godliness. Yon. Through our knowledge of Him, through who called by us own glory and goodness. Hindi natin pagpapatuloy haba. And it is profitable for teaching us the ways of God, how God wants us to live. Kailangan makita ng mga bata na ang salita ng Panginoon ay napaka-importante sa ating buhay sapagkat ito ang nagtuturo that all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine and for reproach, for correction and instruction in righteousness. And hindi lamang yun, it reveals the very thought and intentions of our hearts. In Hebrews chapter 4 verse 12, sabi, for the Word of God is living and active and sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges and the thoughts and attitudes of the heart. Kaya ganun katalas ang salita ng Panginoon, ganun kaimportante ang salita ng Panginoon. At hindi lamang yun, it reproves us, which means it convinces us of our wrong. It corrects us by showing us how to get right with God and others. It trains us in righteousness, showing us how to keep on the path of obedience. Hindi lamang yun, it gives us it is given to be profitable for how we live, to correct us and to keep us on God's path of holiness. The Scripture is not given to satisfy our curiosity or to give us interesting stories. Hindi ito isang
libro lamang o isang comics lamang, kundi ito ay nagbibigay sa atin ng instruction. Your children should see you applying scripture and should teach them how to apply it to the things they face as they grow to maturity. Dapat nakikita sa atin na ina-apply natin sa ating buhay kung ano man yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung sinasabi ng salita ng Panginoon na magpatawad ka, magpatawad ka. Kung sinasabi ng Panginoon magbigay ka, magbigay ka. Kung sinasabi ng Panginoon mag-submit ka sa iyong asawa, bahala ka na sa buhay mo. Okay. And if you use God's word to lead your children to saving faith and to train them in God's ways, it follows that godly mothers have great influence on their children. Alam niyo mga kapatid, godly mothers have great influence on their children. Be a godly mother. Ang sabi, who knows what lifelong influence Lois and Eunice had on young Timothy. Hindi natin alam. Mahabang proseso yan, pero nagtsaga yung mag-ina para sa kay Timothy. Sure, he was strengthened greatly through the relationship with Paul. Si Paul ang umakay sa kanya through sa kanyang paligtasan. But the foundation was laid by his godly mother and grandmother. Ibig sabihin, bago pa dumating si Pablo sa buhay ni Timothy, ay nandun na kagad, meron na kagad na pundasyon na itinanim ang mag-ina doon sa buhay ni Timothy. It is not too much of an argument that world history is shaped in the home through godly mothers. Alam nyo, maraming mga great men o great women ang na-inspired talaga ng kanilang godly mothers. At na-shape ang history. Hindi natin mapapag-aralan ng marami pa yun. Kundi, maybe you feel like a failure as a mother. Siguro, medyo nadadama mo na failure ka sa iyong pagiging nanay dahil nandito ka, malayo ka sa iyong pamilya, pero where do you start? Where do you start? Una-una, God always honor repentance. Turn back to Him. Ino-honor ng Panginoon ang iyong repentance, turn back to Him. Confess your failures and begin to obey Him where you're at. Confess your failures. Kung nagkamali ka man, i-confess mo ito sa Panginoon. At ino-honor ng Panginoon ang repentance. Hindi naman, and even if your children are grown, kung kahit na malalaki na ang iyong mga anak, God will honor your repentance. And go to them and ask them forgiveness for failing to be an example of godliness and for failing to train them in God's ways. Ibig sabihin nun mga kapatid, kung may failure ka man na hindi, kung nakaligtaan mo man o hindi mo nagawa na sila ay i-share ang salita ng Panginoon sa kanila, hindi pa huli ang lahat. You ask for their forgiveness for failing to be an example. Kung hindi ka man naging mabuting ehemplo ng pagiging mabuting nanay ng tahanan, ikaw ay humingi ng kapatawaran sa kanila. And God can use you as He uses Lois and a grandmother and in Timothy's life. Walk with God in sincere faith.
Use His Word to lead your children and grandchildren to the same sincere faith and to train them in God's ways. Kaya mga kapatid, be a godly mother. Mothers. Kayo mga nanay ng tahanan, be a godly mother. Happy Mother's Day. To God be the glory.